Ave Maria! Gratia plena, isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin ko pong sumapit sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katolika. Ako po si Brother Marco C. Evangelista at hindi po natin kasama ngayong hapon ang ating partner na si Tatang Larry Malyari dahil medyo sinamaan ng katawan. Ganon talaga Engineer Marlon San Diego pag matanda na. Mahina na pulmon niya. Hindi ho, medyo hindi lang naman maganda ang pakiramdam ni Tatang kaya hindi na natin isinama, no? So kasama rin po natin sa ating PA si Miss Ches Cabalera, and of course binanggit ko sa kanina si Engineer Marlon San Diego, ang atin pong technician, no? So mamaya papalitan siya ni Brother Jerby Santos. Now, ngayon po mga kapanalig, bago ako magsimula ng ating palatuntunan ng ating programa, ay babatiin ko muna po yung aking mahal na kaibigang pari dyan po sa Lorenzo Mission Institute. Hindi po shout out kundi isang malalim na pakikiramay sa pagyao po ng kanyang pinakamamahal na ina, si Mami May. Ang magulang po o nanay po ni Father Mark Limuel Tibay na naka-assign po dyan sa may Adoration Chapel, Adoration Chapel ng Mega Mall. Yung kanyang mahal na ina ay pumanaw po September 30. Ang akin pong taus-pusong pakikiramay kay Daddy Sunny, yung kanyang butihing ama, no? At ganun din po ang aking pakikiramay sa mga in-laws at kay Brother Major Carmelo Cortez sa pagpanaw din ng kanyang biyenan na lalaki, si Mr. Miguel de Jesus Villanueva noong September 27. So dalawa sa mga malapit sa akin ang nagkaroon ng pagkawala sa kanilang mga mahal sa buhay. So lahat po tayo talagang ganon, dumaraan tayo sa cycle of life, pinapanganak, no, at kalaunan ay kinukuha ng Panginoon. So ipanalangin po natin ang mga kapatid nating nauna sa atin. Sabi nga ng banal na kasulatan, sila ngayon, kasunod naman ay tayo. Kaya dapat handa tayo sa anumang oras na tayo ay kukunin ng Panginoon. Hindi po dapat kinatatakutan ang kamatayan. Sa halip, dapat po tayong maghanda sapagkat kinakailangan na pagharap natin sa Panginoon, meron tayong maihaharap talaga sa Kanya. Di ba? Brother Tyron Paul Toledo at blessed birthman pala ngayon ni Brother Mel Garcia ng Lipa, Batangas. Ngayon din po memorial ng ating mahal na patron dyan po sa Villamor Air Base, si Saint Therese of the Child Jesus. At pag binanggit yang si Saint Therese of the Child Jesus, naalala ko yung aking yumaong ate, si Teresita Evangelista. Bata pa ako nung nawala yun eh. Pero yan daw ay pinaglihin ng nanay ko kay Saint Therese of the Child Jesus. Ganon din naman, naalala ko din yung aking mahal na kaibigan, si Mr. Rafael Boy Dizon III. Sila po yung nagpatayo niyang simbahan na malaki dyan sa harap ng Naiya Tree, no? Yung Saint Therese of the Child Jesus. Mahal kong kaibigan, Rafael Boy Dizon III. Okay? At ako naman ay nagpapaabot din ng aking pagbati 11th sacerdotal anniversary po sa mahal nating kaibigan si Reverend Father Douglas Badong, ang kura paroko ng Nuestra Señora de la Soledad sa Maynila. Of course, siya rin po'y anchorman dito sa atin sa Radio Veritas. Pagbati din ng happy birthday naman sa kura paroko ng Diocesan Shrine of St. Martha dyan po sa San Roque Parish, Pateros, ang ating minamahal at ginagalang Reverend Father Loreto Father June Sanchez. Father, mabuhay po kayo. Happy birthday po sa inyo sa araw na ito. Congratulations naman sa mga bagong mission ng mga kaibigan nating pari dyan po sa Diocese of Tarlac. Si Reverend Father Randy Buela Mignon ay itinalaga ni Bishop Macaraig bilang Parish in Charge sa Señora de los Dolores Pastoral Station. Itong si Father Randy Mignon ay mula sa Order of Franciscan Secular, OFS. Ganon din si Reverend Father Owen Fernandez na itinalagang parochial vicar sa San Sebastian Cathedral dyan po sa Tarlac City. Ayan, mabuhay po kayo mga kaibigan nating pari. Speaking of pari, yung aking mahal na kaibigan na siyang vocation director naman,
si Reverend Father Roxy Roplo ng St. Anthony Maria Zacaria Seminary. Yan po ang seminaryo ng Clerics Regular of St. Paul, tinatawag na Barnabite Fathers ng Marikina Heights. Baka gusto nyong magpare, abay welcome na welcome po kayo, lalo na kayo ay graduate na ng grade 10. So welcome po kayo dyan po sa seminaryo ng Clerics Regular of St. Paul, Barnabite Fathers. Pwede po kayong tumawag 0945-510-5680. Hanapin niyo po si Father Roxy Roplo, ang kanilang vocation director. Yan. At happy 7th wedding anniversary sa aking pamangkin si Jopel Barayuga at si Rose Mendoza. Happy 7th wedding anniversary. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang inyong pag-iibigan. At syempre, happy 28th sacerdotal anniversary kay Reverend Father Agalito Tarog, ang kura paroko ng San Antonio de Padua Parish dyan po sa Parañaque City. At last ay aking wini-welcome, binabati ko maligayang pagdating, pag-uwi, pananatili sa Pilipinas sa aking mahal na kaibigan Brother Roque Dayaw, nandyan ngayon sa Laguna. Welcome home, welcome back Brother Roque. Huwag ka nang bumalik sa malayong silangan, ha? Malayong silangan o sa gitnang silangan. Baka may makarinig ng Far East tsaka East. Magkagulo-gulo tayo dito, okay? Okay. So, simulan na po natin yung ating pag-aaral. At syempre, pagka buwan ng Oktubre, tulad ng ating pinupromote last Sunday, ito po'y tinuturing natin bilang buwan ng Santo Rosario. Oy, ang technician pala natin on duty ay si Clinton at si Enteng. Mabuhay kayo mga boss. Okay. So, ngayong buwan ng Oktubre, pinag-aralan na natin last Sunday yung Rosario, no? Pero meron tayong mga ilang part na naiwan na importanteng matutunan natin. Brother Rolly Ramos, isang magaling na Grand Knight dyan sa Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, no? Si Miss Camille Salazar Magtalas at syempre yung idol natin si Brother John Albert Gales. Father Roxy Roplo, binanggit na po natin yung number para kayo ay tawagan ng mga gustong magpari. Shout out po kay Brother Eric Bartolome. Now, ito po yung punto ko. Pag pinag-usapan natin ng Rosario, mga kapanalig, hindi po maiaalis sa mga sulpot na sekta ng bagong panahon. Actually, hindi lang ngayon. May mga ilang panahon na, umabot na ng 100 years. Pero, still, ang kanilang issue ay bulok. Bakit bulok? Isipin ninyo Miss Marites Almario, nandiyan ka ba sa kondo mo ngayon? Ang tanong nila lagi, pagka narinig na ang Katoliko ay nagro-rosaryo, asan na ba yung aking rosaryo ng madukot ko to? Para maging reminder sa atin. Ito, pagka ang rosaryo po, mga kapanalig, ay binanggit natin, ang unang atake ng mga protestante bukod sa Matthew chapter 6 verse 7, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit, nasagot na natin yan. Huwag niyong putulin, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan, nasagot na natin yan. Ang rosaryo po binubuo ng maraming mga makasaysayang bahagi ng Biblia, the mysteries, pati yung Hail Mary, pati yung mga iba pang pagpoproclaim natin dito ng ating pananampalataya, lahat po yan ay nasa Bible. Now, ano yung isa pang atake ng protestante? Ito, alam nyo kayo mga Katoliko, magulo kayo Bakit? Bakit sinasabi nyo, aba, Ginoong Maria? Bakit Ginoo si Maria? Si Maria ay babae. Dapat aba Ginang Maria. Nakita na ninyo? Nakita na ninyo kung gaano kaampaw yung tirada, pero ginagamit nila yung taktika sapagkat maraming Katoliko nagugulat dun sa atake ng mga protestante. Mali ikang gamitin nyo, aba Ginoong Maria. Babae si Maria, Ginoo. Ay kayo mga Katoliko, katok na, liko pa. Yan ang sabi nila. May katok na daw tayo, liko pa tayo mga Katoliko. Ito problema. Ang daming Katoliko naniwala, lalo na pag nanonood kayo sa mga programa dati nung buhay pa si Eli Soriano. Ewan ko kung totoong patay na kasi hindi naman pinakita yung bangkay kung saan nilibing. Anong sabi? Yung aba Ginoong Maria, mali yan. Mga kapanalig, pag meron hong isang tao, protestante pag sinabi kong protestante in general, regardless kung anong denomination, no? Pag sinabi ng isang tao
na mali ang Aba Ginoong Maria, wag niyo hong pansinin yung taong yon. Bakit? Pagka ang bulag, inakay ang bulag, pareho silang mahuhulog sa butas. Anong ibig ko sabihin? Ang nag-issue, bobo Pagkatapos, maniniwala ka. Ano ang mangyayari sa'yo? Sabi nga, pagka naniwala ka sa baliw, mas baliw ka. Alam mo ninyo, kamangmangan, pag ginamit na issue, yung Aba Ginoong Maria na mali. Bakit? Hindi ho naiintindihan Hindi naiintindihan yung kanyang sinasabi. Pagkatapos paniniwalaan mo. Aba Maria. So mga kapanalig, shout out po kay Sister Cynthia Francisco ng California. Alam po ninyo mga kapanalig, pag sinabing mali ang Katoliko, katok na liko pa sa pagrorosaryo Aba Ginoong Maria, yung nagsasalita pong iyon, yung umaatake pong iyon, hindi niya po alam yung kanyang sinasabi. Bakit? Ipaiintindi po natin, bakit po bang ginamit na pantukoy sa rosaryo, sa pag-usal natin, ang Aba Ginoong Maria? Sa biglang tingin, parang tama nga kasi babae si Mama Mary, dapat ginang. Una, yung argumento pong ito makikita natin sa kawalang direksyon ng mga attacker, ng mga protestante, ng mga nagtuturo sa labas ng simbahan. Bakit? Desperado po ito kaya pati yung maliit na bagay, na hindi nila naiintindihan, ginagamit na pang-atake sa atin. At very, to be honest, effective kasi ang daming Katoliko naniwala sa kanila Okay, eto na. Una, dapat po nating maintindihan na ang pag-usal ng Aba Ginoong Maria, meron pong pinagmulan. Ano yon? Ito po ay unang nailathala sa Doktrina Kristiyana na publish po noong 1593. 1593. Ayan shout out sa St. Jude Choir, Qatar. Sabi ni Brother Bomsky Taigwani. Ngayon, ang mga nagsalin po, yung mga translator, mga Kastila, mga Espanyol, at sa original na pagkakasalin, matatawa ka nga sa kanila sapagkat sinikap nila, Brother Peter Terpe, sinikap po nila na maisalin sa ating wikang Pilipino yung Hail Mary o yung dasal ng Aba Ginoong Maria. Sa kanilang pagsasalin, sabi ng mga Espanyol na nag-translate, Aba Ginoo. Ginoo pa nga ang ginamit nila G-U-I-N-O-O. Aba Ginoo Maria. Pag ito na-pronounce ko parang Spanish style, ganito yung pagkakadinig, pakinggan nyo. Aba Ginoo Maria, matuwa ka na. Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay nasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaying lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kun mamamatay kami. Amen. Yon ang kanilang translation. Galing yan dun sa Dios te salve Maria, Spanish. Sa Latin, Ave Maria, gratia plena. Yan. Yeah? So, sinali nila into Tagalog. Brother Florence Iligan Sandigan, shout out sa mga prayer warriors ng Holy Spirit. Now, sa Tagalog English Dictionary po, para mas maintindihan natin, bakit ginamit yung Ginoo doon sa Aba Ginoong Maria mula sa original na salin translation ng mga Espanyol noong 1593 sa Doktrina Kristiyana. Sapagkat ang panitikan ng salitang umiiral nung mga siglong iyon, mga kapanalig, 1593, yung salitang umiiral sa panitikan, ang salitang Ginoo po, mga kapanalig, ay tanda ng paggalang. Ang Ginoo ay ginagamit na pantukoy sa isang lalaki o sa isang babae na mayroong mataas na karangalan. At pag ito po ay ating ikinumpara sa panahon natin ngayon, yung pagkakagamit ng Ginoo nung unang panahon na para sa mga iginagalang na tao, pwede po itong i-apply as honorable na term sa panahon natin ngayon. Katulad sa amin dyan sa Taguig, dalawa yung aming kinatawan sa Kongreso, sa 1st District, si Honorable
Ricardo Ading Cruz Jr. At yun sa 2nd District, si Honorable Pami Zamora. Si Pami Zamora po ay babae. Si Ading Cruz, Congressman Ading Cruz ay lalaki. Pero pareho po silang tinutukoy na honorable. Pag tinagalog, kagalang-galang. So yung honorable, yung kagalang-galang, noon pong siglo ng 1593, unang inilimbag ang doktrina Kristiyana, ang ibig sabihin po ng Ginoo ay kagalang-galang. Kaya yung mga Spanish translator, nung sinalin nila from Dios te salve Maria, yung Hail Mary, o yung Aba, nilagay nila yung Ginoo upang ipakita nila, ma-express nila na itong Mariyang ito ay kagalang-galang. Aba, Ginoong Maria. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Tagalog English Dictionary, ang ibig sabihin po ng Ginoo is a title of respect or honor. Titulo ito ng paggalang, ng respeto, no? So yan ho ang ibig sabihin niyan. Kaya nga sa Universidad ng Pilipinas, sa Surian ng Wikang Pilipino, ito UP na po ito mga kapanalig, ano? Ang sinasabi nila, ang Ginoo ay salitang ugat kasama ang unlaping ma, na ang ibig sabihin ay taguring pamitagan, paggalang sa isang tao. Kaya ho yung Aba, Ginoong Maria, ang mga protestante, inaatake ito, hindi nila iniintindi, Brother Roman Oliver, no? Hindi nila iniintindi. Pag ginamit natin ang term Aba, Ginoong Maria, ito po ay consider bilang classical religious literature. Bahagi ito ng sinaunang literatura. Yan ang isang problema na hindi nasasakop ng isip ng mga protestante, makaatake lang, no? At ito pong Aba, Ginoong Maria, bukod sa classical religious literature, ito po'y bahagi ng unique Tagalog heritage, language, and culture. Kaya hindi na po ito binago ng simbahan. Kahit na meron na pong mga ibang term na pwedeng gamitin, hindi na po ito binago. Sapagkat ito nga po'y bahagi ng unique Tagalog heritage, language, and culture. Kaya kung mapapansin nyo, yung kumahilig kayo sa mga iba't ibang sali ng Bible, kung mapapansin niyo yung King James Version, 'di ba? May mga salita pa doon. Alalaong bagay, 'di ba? Yun, binago pa ba 'yon? Hindi na ho binago 'yon, no? Shout out kay Binibining Irene Duway, diyan po sa United Kingdom. Kaibigan ko 'yan si Miss Irene Duway. Active din na Katolikong Pilipino diyan sa United Kingdom. Pag ginamit natin ang Tagalog heritage na ito, ibig lang sabihin na pipreserve natin yung original na pinagmulan niya. Original na pinagmulan niya. Nakakalungkot yung mga bagong pastor na nagbasa lang ng Bible, di naman talaga nag-aral, o nakita, Aba, Ginoong Maria, nako, inatake ng kutakot-takot ng mga Katoliko, katok na, liko pa. Di ba, Brother Eric Bartolome, nanonood sa atin from Chino Hills, California. Yan. Aba, matatawa ka na lang. Kapag ikaw ay isang Katoliko na naniwala ka dun sa ataking ito at umalis ka, binitawan mo ang Santo Rosario, umalis ka sa pagiging Katoliko, ayoy, Diyos ko, aruy, agoy, sabi nga, naniwala ka sa nag-akay sa iyong bulag, kaya ang patutunguhan mo, pareho kayong hukay. Pag naniwala ka sa baliw, mas baliw ka. Brother Claro Jesus Capulong, Ate Belen Rivera, shout out po sa iyo dyan. Kay Sister Marie Chris Alansalon Hermosura, shout out at God bless po. So ito mga kapanalig kailangan i-preserve po natin ito Bakit? Kasi nga po classical literature ito. Kakaiba to, classical religious literature. Kaya hindi na binago. Hindi pwedeng baguhin. Pinipreserve yan. Heritage. Binabago. Gustong baguhin? Mali. Minsan may narinig ako nag-recite Aba, Maria, napupuno ka ng grasya. Tumingin akong gano'n. Sabi ko, Aba, may plano yatang baguhin yung pagkakasali ng mga Espanyol. Tandaan natin yung origin, mga kapanalig.
Huwag tayong karakaraka. Aba, Ginoong Maria. Mali yan. Bakit? Kasi babae si Maria, tinawag mo Ginoo. Marites lang ang peg. Delikado tayo dyan, di ba? Brother Dom de Ocampo Daigo. Nako, nakakalungkot pagka ganon. Now, kaya hindi binabago kasi nga, classic. Pag sinabing classic, dapat pinipreserve. Ganon lang po kasimple yun. So, kailangan gumamit tayo ng, kukote. Gumamit ng isip. Huwag yung karakaraka narinig. Ay, tama na ito. Kasi nga naman, babae si Maria, Ginoo. Mali. Ay, nako. Marami pong maliligaw si Satanas kapag kaganyan ang naging behavior natin. Bukod sa aba, Ginong Maria, ano pa yung tirada ng mga protestante? Eto, sabi nila. Bakit po ang mga Katoliko, kung hindi ba naman talagang katok na liko pa, nag-recite ng yung Hail Holy Queen. Brother Romel Colete Roldan, nag-recite ng Hail Holy Queen yung Katoliko eh. Sabi nung Katoliko, Brother Ariel Abad, Hail Holy Queen, Mother of Mercy, Hail our life, our sweetnesses, and our hope. Ang ganda eh. Tinagalog, Aba po, Santa Mariang Hari. Naku, sabi ng mga protestante, kita na ninyo? Yung katok, liko, katok na, liko pa. Hail Holy Queen ng Tagalog. Aba po, Santa Mariang Hari. Kailan naging Queen Hari? Ayan ang mga tirada ng mga protestante. Pero alam po ninyo mga kapanalig, lahat ng bagay ay hindi ho sa isang kisap mata na ginagamit. Meron po mga pinagmulan yan, di ba? Brother Chongo, ang ating mahal na si Brother Raymond Hernandez, mabuhay po kayo. Aba, nakikinig sa atin pero siya ay nagre-recover, recuperating from fever and flu. Nako, mag-iingat ka, Brother Raymond Hernandez, Brother Chongo. Sa ating lahat, usong-uso yung ubot sipon. Pinakamaganda, kain tayo ng steak dyan at saka tapa dyan sa Beef Deli by Refined Selection sa NLEX Drive and Dine. Nako, pwede palang pumunta sa NLEX. Thank you, Brother Raymond, Brother Raymond Hernandez, ang may-ari nitong The Beef Deli by Refined Selection. Ang sarap ng mga produkto nila dyan. Ngayon, Hail Holy Queen. Aba po, Santa Mariang Hari. Ba't nangyari yun? Kasi nga po may pinagmulan. Ayon po sa makabagong edisyon ng The Filipino with English Dictionary, ang hari ay nangangahulugan po ng mataas at malawak na kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Sa Biblia po, binibining Dolly Lindayag, dyan naman sa Canada, sa Biblia, may isang babae na ang pangalan ay Atalia, ina ni Ochosias. Alam nyo, ito nanay pero siya po ay inilarawan sa banal na kasulatan na naghahari. Basahin ko. Ikalawang aklat ng Hari, chapter 11, verse 3. At siya'y nakakubling kasama niya sa bahay ng Panginoon ng 6 na taon. At si Atalia, nanay ni Ochosias, ay naghahari sa lupain. Ayan. Bakit? Hail Holy Queen naging Aba po Santa Mariang Hari. May magulo ba doon? Hindi lang naiintindihan ng umaatake. Walang magulo doon. Dapat lang maintindihan natin yung origin. Sa Bible, 2 Kings chapter 11 verse 3, si Atalia tinawag na naghahari sa lupain. Yan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating palatuntunan, Apologetica. Sa loob po ng 16 na taon, kasama nyo po, Brother Marco C. Evangelista. And unfortunately, hindi natin kasama this afternoon si Tatang Larry Malyari, ang ating pioneer partner, dahil meron pong ibang nararamdaman lang. Mild lang naman, Okay, hindi naman dapat ikabahala. Tatang Larry, mabuhay ka. Gawa-gawa lang ng gawa-gawa lang muna tayo ng YouTube channel mo. Yan, nagbubuhay si Tatang ng kanyang YouTube channel eh. Sa mga kapanalig po natin, meron akong pinupost,
doon sa aking Facebook Live yung aking Japan travel. Pwede nyo hong panoorin, matutuwa kayo. Pinagpa-practicean ko yun, edit ko eh. Kasi dapat maganda yung presentation. Panoorin nyo po at matutuwa kayo doon sa aking pagliliwaliw sa Japan nung nakaraan. At na-meet nga natin doon yung Arsobispo ng Tokyo, Japan. At meron tayong plano na isagawang Mariology concert doon sa pamamagitan ng ating partner na si Brother Paulo Miguel Mag-isa na naka-base ngayon dyan sa Japan. Maggagawa tayo ng Marian concert sa Japan. Yun ang ating paghahandaan dyan. Ano? Panoorin nyo po yung mga inilalagay kong, ina-upload kong Japan video sa aking Facebook Live. Okay? So, salamat po sa mahal na Diyos, sa Panginoon na nagbigay ng opportunity para 16 years. No, medyo yung ating boses garalgal na pero patuloy niyang ginagamit. Salamat sa mahal na management ng Veritas, kay Father Anton Pascual, ang ating Pangulo, kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at sa ating mga naging station manager ngayon, si Madam Risa Mendoza. At this afternoon, kasama ko sa aking side, ang ating napakagandang production assistant, si Miss Cheska Valera from Taguig City. Basta mga taga-Taguig, maganda't pogi. Yeah. At syempre, yung ating technician on duty, si Brother Clinton, na hindi asawa ni Hillary, at si Brother Enteng. Wala na si Engineer Marlon San Diego. Kanina pala, mali itong pinipindot ko dito. Buti na lang, magagaling yung mga technician natin. No? Nako, kung nagkataon, hindi nyo pala ako naririnig on air. Iba-iba pala yung napindot ko dito sa aking board. Anyway, thank you sa ating mga maaagap na technician. Purihin ng Diyos, mga binigyan kami ng magagaling na technician sa Radio Veritas. Okay, so mga kapanalig, dalawa agad yung binanata natin na dapat ipaliwanag. Ano po? Una, aba, Ginoong Maria, mali po. Taliwas sa argumento, di ba? Mami Luz Tolentino, mother ni bagong ordain na pari ng Diocese ng Malolos, si Father John Paulo Tolentino. Mabuhay po kayo, nanonood sa atin eh. Sister Mary Tumang, sabi ni Brother Roman Oliver, sa Japan naging martir si San Lorenzo Ruiz, di ba? Oo, brother, pero ayoko namang doon ako makatay sa Japan. Joke lang. Okay. Sabi ni sorry po medyo baka matulad ako kay Brother Mike. Sabi ni Brother Bongsi Paigmani diyan sa St. Jude, Qatar, ng Our Lady of Rosary. Aba, akalain mo yon? Meron palang grupo diyan ng Our Lady of Rosary sa Qatar, no? St. Jude Parish siguro ito. Kilay nanonood at nakikinig sa atin. Ingatan kayo ng Panginoon sa inyong lahat ng mga Pilipinong nandyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. St. Jude sa Qatar. Okay. Tuloy natin. Aba, Ginong Maria, pag narinig niyong binanatan niya ng mga protestante, mali yan. Yun nun bumabanat ang mali. Sapagkat dapat nating maintindihan na ang pagtukoy na Ginoo kay Mama Mary, ito po ay paglalarawan ng paggalang at respeto sa kanya bilang nanay ni Jesus. Kasi nung isinalin yung Hail Mary o yung Dios de Salve Maria noong 1593, ang Ginoo tumutukoy po sa respeto, pagtukoy ng respeto, paggalang. Hindi na binago. Bakit? Sapagkat pinreserve po yung tinatawag nating literaturang classic, literature, no, religious classical literature. So iningatan. Kaya until now, kahit 2023 na, hanggang lumipas ang panahon, yung origin na yan, yung original na translation na yan, 1593 pa, ay hindi na humababago yan. Kasi isa lang ang ibig sabihin ng Ginoo, respeto. Sabi ko nga, kung ikukumpara ngayon, honorable, no? Kagalang-galang. Shout out po sa mahal nating tagapagtaguyod, Sister Purissima Arsiaga at si Sister Tita Arsiaga, nandyan po sa Italy. Itong magkapatid na ito ang tumutulong, sumusuporta po sa ating misyon. Kasama po na tumutulong sa ating misyon si kagalang-galang Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Ito pong mga ito ay talagang tumataguyod po sa ating mga misyon. Salamat po.
Shout out sa kaibigan ko nandyan sa United States of America, si Engineer Alan Villar. Ingat ka lagi dyan, Alan, ha? At mamimiss ko pagbalik mo sa December. Natakasan mo ako noong nakaraang linggo, eh. Bigla kang umalis, eh. Okay. Siyempre, shout out sa ating tagapagtaguyod ng librong Walang Hanggang Pasasalamat, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po, available na po ito. Kaya lang, meron lang mga ilang pagbabago sa imprenta, kaya hindi ko pa mailabas ng diretso. Si Ate Cristina Muyargas Abelardo from Peñaranda, Nueva Ecija, sa parokya ng St. Francis of Assisi, kay Father Sed Calderon. Oy, magkakaroon ng kapistahan si San Francisco ng Assisi, October 4. Siyempre, ganun din ang kura paroko ng San Francisco of Assisi. Diyan naman sa ano bang pangalan ng lugar niya, no? Sa Nueva Ecija din. Father Isidro Puyat. Ayan. Dating parokya ni Father Nesel Lirio. Ha? Ano nga ba yung lugar nila? Sa Bungabon, Nueva Ecija. Dalawa yung St. Francis of Assisi sa Nueva Ecija, eh. Oh. Yung Peñaranda kay Father Sed Calderon, at saka yung Bungabon, diyan naman kay Father Isidro Puyat. Shout out Brother Edison Demihilio from Zamboanga del Sur. Ayan. Kay ora sabi ng mga taga Zamboanga, mga Spanish ang salita niyan, eh. 'Di ba? Bungabon, sabi ni Ate Cristina Muyargas Abelardo. Pagka ho pala mag-isa, mahirap matandaan lahat ng mga lugar na pinupuntahan, eh. Shout out kay Brother Jose Protasio Corilla, ang aking partner. Brother Claro Jesus Capulong. Ayan. Tama po ba wag gamitin yung King James Version ng Katoliko? Actually, mas mainam po gumamit na lang tayo ng translation na meron tayong bendisyon ng simbahan, no? Kasi meron mga ilang parte sa King James Version ang kinukonsider pa ring mali ng mga Bible scholar, no? Pagka tungkol sa Bible issues, pwede tayong kumonsulta sa ating mahal na kaibigan si Brother Dwayne Cartujano dyan sa Visayas area. Isang eksperto yan sa translation ng Bible, pati sa mga salitang Hebreo at Greek. Kabisado niyan, no? Shout out po kay sana yung mga pangalan ng binabati natin. Ayan, medyo pasensya na kayo. Pabilis yung galaw ng mga pagbati sa atin, eh. Okay? So, yung Hail Holy Queen, another one, pag ginamit na Tagalog, aba po, Santa Mariang Hari, wala hong mali doon. Kasi hindi nga ho iniintindi ng mga protestante, basta banat lang ng banat, eh. Eh di ba nga, binasa ko sa inyo yung ikalawang aklat ng Hari, chapter 11, verse 3. Ang tukoy dito kay Atalia, nanay ni Otyosias. Nanay, ha? Ibig sabihin, babae. Siya, si Atalia, ay naghahari sa lupain. Bakit po? Sapagat kung literal na salin po sa bawat salita, punto por punto ang gustong palitawin ng mga protestante, dapat po tinukoy si Atalia ay nagre-reyna sa lupain. Eh kung gusto lang naman pala ng mga balagbagang paliwanag, eh, gano'n ang mangyayari dyan. Pero dahil hindi naman gano'n ang konteksto, nangangahulugan po na ang ibig sabihin ng hari, bukod sa ito'y titulo, hindi po ito directly tutukoy lamang sa kanyang gender, kundi yung diwa ng kahulugan nito, yung diwa ng kahulugan nito. Kaya nga ginamit dito sa Bible, eh, siya'y naghahari. Ibig sabihin nun, siya ang nangangasiwa, siya ang nag-aangalaga, no? May mataas siyang karangalan sa lupain na yan. So, yung pagkakasali natin, minsan ay nagiging dahilan para ang mga Katolikong hindi nagsusuri, hindi nag-aaral, ay naliligaw. Yun po ang isang malungkot na katotohanan dyan. Brother Oscar Bautista Carpio, nanonood din sa atin. Eh, sabi ko nga sa inyo, eh, di ba? Eh, bakit yung kinaroroonan ng kaibigan ko, si Irene, United Kingdom, eh, ang tagal na nangasiwa dyan, tagal na namuno dyan si yumaong Queen Elizabeth II. Bakit hindi binago? United Kingdom pa rin mula noon hanggang ngayon. Bakit hindi ginawang United Queendom? O, kita na ninyo. Gusto nyo palang balagbaga na tirada, eh. Ganyan ang mangyayari sa atin. Ano mangyayari? Eh, magiging katawa-tawa po tayo. Mali pong pag-iisip na ang ating mahal na Inang Maria ay ini-elevate natin o tinataas natin sa isang antas
na para siyang Diyosa. Hindi po. Si Mama Mary po ay mananatiling nanay ng Panginoong Yesus, nanay ng simbahan, nanay nating lahat. Pero never ever na ang ating mahal na Inang Maria ay na-elevate ng simbahang Katoliko na maging isang Diyosa. Sabi nga po, ikukot ko si Saint Padre Pio na nagkaroon ng kapistahan nung nakaraan. Love Our Lady and make her loved. Recite the rosary and recite it always and as much as you can. Yan ang sabi ni Santo Padre Pio. Mahalin natin ang nanay ni Jesus, but it doesn't mean na siya ay nagiging Diyosa natin. Nakakakumpetensya niya ang ating Diyos. Hindi po. Magkaiba po ng estado, magkaiba po ng level. Kaya nga, minsan, alam nyo, tayo dapat nagsusuri. One time, naglalakad po ako sa bangketa, no? Meron pong nagbigay sa akin ng isang pulyetos. Siguro kayo na-encounter na rin ninyo yan. Binibigyan kayo ng pulyetos. Ang madalas na nagbibigay sa atin yan, yung mga saksi ni Jove. Pero this time, yung natanggap ko, meron siyang title na nasa Bibliang Romano Katoliko ang kasagutan. Sabi ko, okay yung title Nasa Bibliang Romano Katoliko ang kasagutan. Tapos tinignan ko yung author, yung sumulat. Ang pangalan, Oswald Smith. Pero may title. Ang title niya, Bishop. Bishop Oswald Smith. Sabi ko, wala pa akong kilalang Bishop Oswald Smith sa Pilipinas. Baka sa ibang bansa. So tinignan ko, hindi. Protestante. Now, ano ang ibig kong ipunto dito? Nung akin pong tiningnan, pasensya na po kayo kung medyo nauubo ako, no? Nung aking tiningnan yung laman ng kanyang pampleto, nasa Bibliang Romano Katoliko ang kasagutan, abay, puro tirada pala ang nilalaman nito. Yung kanyang taktika ng title para maging eye-catchy lang, no? Makakuha ng attention sa atin. Nasa Bibliang Romano Katoliko ang kasagutan. Tiningnan ko yung laman, puro tirada pala sa simbahang Katoliko. Tungkol kay nino? Tungkol sa ating mahal na Inang Maria. Ano yung isang inisyu niya dito? Bukod sa rosary, meron pa silang isang ginagamit na atake kay Mama Mary. Ano yon? Ito pong nakasulat sa Lucas chapter 2 verse 51 to 52. Ito'y tumutukoy na si Mama Mary umuwing kasama sa Nazaret, kasama si Jesus, at itong Jesus na ito ay naging isang masunuring anak. Ngayon, ano ang relasyon nitong Lucas 2, 51-52? Abay, tinutulan po ito doon sa pampletong sinulat ng isang Joseph Smith, Oswald Smith pala. Oswald Smith. Obispo ang kanyang title. Sinasabi po dito na ang ating mahal na Inang Maria hindi pinakinggan ni Jesus. Bakit? Ginamit po nila itong Mateo chapter 12 verse 46 to 50. Anong sabi ng Bible? Basahin ko po sa inyo. At sa isang saglit, babasahin ko ito. Ave Maria! Nasa huling bahagi na po ang ating programa, Apologetica. Ito mga kapanalig, para mabilis tayo. Sabi ng Bible sa Luke chapter 2 verse 51 to 52, umuwing kasama ni Mama Mary si Jesus. Ito yung finding of child Jesus in the temple. At pagkaraan, itong Jesus na ito naging isang masunuring anak. Yan po yung nakalagay sa Bible. Pero ang mga protestante po, ganito ang tirada. Hindi nakinig si Jesus kay Maria. Bakit? Ginamit naman nilang reference, Mateo chapter 12 verse 46 to 50. Ganito po ang sabi. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ito mga kapanalig, yung reference ng mga protestante, partikular dito po sa polyetos ni Oswald Smith, isang obispong protestante. Okay. Sa naturang talata, pinalalabas ni Oswald Smith na si Jesus hindi nakinig kay Maria. Kasi ang sabi, nandyan po yung nanay nyo. Sagot ni Jesus, sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid? Hindi daw in-acknowledge.
ang nanay niya. Sa halip, tinuro yung kanyang mga alagad. Sino mang nakikinig, no, sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Alam po ninyo mga kapatid, mga kapanalig, no? Nakakalungkot po na kapag pinakinggan natin ang atake ng protestante, hindi sinuri, magiging cause po ito ng pagkaligaw natin. Una, sinabi ni Jesus, ang tunay kong mga kapatid, ang tunay kong ina, ay yung sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Okay, ito, linawin natin to. Talagang ito dapat nating himay-himayin mga kapanalig. Ano? Tandaan nyo po ito. Ang ating Panginoong Hesukristo, nung sinabi niya ito, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, lalo niyang pinagtibay ang relasyon niya kay Maria bilang kanyang ina. Hindi po ibig sabihin nito dinisregard, no? Hindi po winalangya ni Jesus si Mama Mary. Nung time na dumating, habang siya ay nasa loob ng isang bahay, sinabi ng mga alagad niya, nariyan po sa labas ang iyong ina. Hindi po iyon nangangahulugan na hindi inacknowledge ni Jesus, hindi pinakinggan ni Jesus ang nanay niya. Sa halip, nung sinabi niyang higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ito po'y lalong pagdidiin, pagpapatibay kung ano yung babaeng nasa labas. Ano niya yon? Nanay niya. Bakit? Tingnan po ninyo. Si Maria po ba ay nakinig at sumunod sa kalooban ng Ama, sa kalooban ng Diyos? Hindi po ako sasagot. Basahin po natin ang Lucas 1:30-33. Luke chapter 1, verse 30 to 33. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglili at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng Diyos ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Alam po ninyo mga kapanalig, yung tagpong ito, si San Gabriel Arcangel na nag-celebrate ng kapistahan noong 29 kasama si Miguel at si Rafael. Ang mahal na Arcangel Gabriel ay naghatid ng salita ng Diyos kay Mama Mary. At sinabi niya ang mga kaganapang mangyayari. Tanong, sumunod ba si Maria sa salita ng Diyos? Sumunod ba si Maria sa kalooban ng Diyos na dala-dala ni Arcangel Gabriel? Biblia po ang sasagot. Lucas 1:38. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. So mga kapanalig, pag inaral po natin, napakalinaw po sa sikat ng araw ang isang katotohanan. Ano yon? Si Maria po ay totoong nakinig at sumunod. Hindi lang nakinig nakinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Dala-dala ng anghel Gabriel yung mensahe. Kaya nung sinabi ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, yun ang aking mga magulang, yun ang aking ina. Ito po'y pagpapatibay lang na ang nasa labas na babaeng naghihintay sa kanya in public ay dinideklara niyang nanay niya. Bakit? Sapagkat yung nanay niya, siyang tinutukoy niyang higit na mapalad, nakinig, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Lucas 1:45 sabi ng Bible, mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At bilang tugon, sinabi ng mahal na ina, Lucas 1:48, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Nakita po ninyo yung pagkakadugtong-dugtong ng mga talata? Kasi kapag ka ang protestante ang bumasa ng isang talata, sa halip na kunin yung totoong konteksto ng nililigaw, inilalayo ang katotohanan. Bakit? Kasi nga nakalagay doon nariyan po sa labas ang inyong ina. Sumagot ang Panginoong Yesus ang aking ina ay yung nakikinig, no? Sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya ang tanong, yung nanay ba ni Jesus hindi nakinig?
hindi sumunod sa kalooban, doon po sa Annunciation, kitang-kita naman natin ang isang katotohanan, mulat na katotohanan, mangyari sa akin ayon sa winika mo. Meaning to say, itong babaeng hinatidan ni Arkanghel Gabriel ng mabuting balita ng kalooban ng Diyos sa mga kaganapan, sumunod. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang nakinig, sumunod. Kaya nung sinabi ni Jesus, mapalad, higit na mapalad, ulit-ulitin ko yung sinabi ni Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig, ang mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yun ang tunay kong nanay. So yung nasa labas na babae, si Maria, lalo niyang idiniin in public na nanay niya. Bakit? Nakinig Nakinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, siya ay tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Amen! Sa mga simbahang umiiral sa mundo, sino ba ang nagbibigay pugay sa nanay ni Jesus? Sino ba ang tumutugon dito sa sinasabing ito? Mula ngayon ako'y tatawaging mapalad. Walang ibang simbahan kundi ang Iglesia Katolika. Ang Iglesia ni Manalo ba? Iglesia ni Cristo 1914, nagbigay ng pagpupugay. Tinitira pa nga nila Merong isang pasugo akong hawak nakalagay doon, hindi dapat ituring na banal si Maria Kasi lahat daw makasalanan So turo ng Iglesia ni Cristo 1914, kilalanin mo ang nanay ni Jesus, makasalanan, hindi banal. Taliwas yun sa Bible. Kasi sabi ng anghel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sino paniniwalaan mo? Yung mga tagapagturong ministro ng Iglesia ni Manalo? Paniniwalaan mo ang turo ng Seventh-day Adventist, ng Saksi ni Jehovah, ng Mormons, ng mga born-again Christians? Ayaw na matawag na Mama Mary? Ikaw nga, kung may kaibigan ka, may nanay, ang tawag mo sa kaibigan ng nanay mo. Sa nanay ng kaibigan mo, rather, ang tawag mo, nanay din Bakit? Respeto! Sa mga pananampalataya, sa simbahan, sino tumatawag sa nanay ni Jesus na mama, nanay, ina? The Catholic Church, the Roman Catholic Church. Kaya iyan po, mga kapanalig, pagka meron tayong natanggap na mga pulyetos, meron tayong narinig sa mga turo ng mga protestante, aralin muna po natin bago natin paniwalaan. Isa pa sa nagbigay ng malaking panliligaw, yung Eli Soriano Ewan ko nga kung totoong namatay na. Kasi hindi naman talaga na ipakita kung saan nailibing Ni wala ngang nangyaring burol Di ba? Ang sabi ni Jesus higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito ang tunay kong ina at tunay kong mga kapatid. Ulit-ulitin lang natin. Yung Mariang taga Nazaret ba ay hindi nakinig at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos? Huwag niyong ibahin yung konteksto. Kaya tayo nagkakaligaw-ligaw. Huwag niyong ibahin ang konteksto sapagkat ang nanay ng Panginoong Hesus, ang nanay ng Panginoong Hesus, simula nung sinabi ni Arkanghel Gabriel, ang pagdadalang tao niya, pinakinggan niya po yun. Sinunod niya. Hindi siya nag-oppose. Kaya nga hanggang ang Panginoong Hesus ay nasa ministry, sumusunod siya. Siya ang unang apostol Alam niyo ba yon? Bakit? Di ba yung wedding at Cana sa John chapter 2? Anong sabi niya? Sundin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Makinig kayo sa kanya. Kasi nagkaroon ng problema dun sa kasalan Naubusan ng alak. Bakit naman sa dami-dami ng problema, alak? Nung unang panahon, nung panahon nilang iyon, ang alak po ay number 1 importante sa kasalan. Kapag ka hindi na-produce yung alak sa kasalan, yung ikinasal na lalaki, yung groom, at kanyang pamilya, pwede pong makasuhan at makulong sapagkat hindi po nagampanan yung tinatawag na dote. Isa sa dote, yung alak. Ano sabi ng mahal na ina? Anak, naubusan sila ng alak, sabi ng Panginoong Hesus, huwag mo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko. Pero ano nangyari kalaunan? Tinawag niya yung nangangasiwa ng kasalan. Punuin niyo ng tubig yung mga tapayan. Pinuno nila. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Yung tubig naging pinakamasarap na alak. Pinakamasarap na alak. Ginawa ba yung miracle o hindi? Ginawa.
Bakit ginawa? Upon the request of his mother, si Mama Mary. Pero ano ang tinuro ni Mama Mary dun sa wedding at Cana? Gawin ninyo ano man ang sabihin niya sa inyo. Sundin niyo siya. Kaya si Mama Mary, unang apostol, unang katikista. Sumunod ba siya sa kalooban ng Diyos? Opo! Mula sa Annunciation hanggang sa pagkakabayubay sa krus. Wala tayong makikita sa Bible na ang nanay ni Jesus nagwala, nag-hysteric, at tumutol doon sa pagpapahirap sa kanyang anak hanggang mamatay sa krus. Bakit? Kasi alam niya yun ang gagampanan ng kanyang anak. Kaya hindi siya nag-oppose. Tinanggap niya lahat. Ha? Willingly tinanggap niya sapagkat alam niya yun ang kalooban ng Ama para mamatay ang kanyang anak sa ikaliligtas ng sangsinukob. Abay, kung yung ordinaryong nanay lang baka pag may anak kayong inuupakan lang sa kanto baka pati kayo nagwawalan at lahat-lahat Ang dami ko nakikitang ganyan. Siyempre, overprotective ang mga nanay. Di ba? Ang mga nanay, talagang ilalagay nila yung sarili nila, malagay sa panganib para lang maligtas yung kanilang mga anak Di ba nangyari yan doon sa pulis, sa Pampanga? Una siyang binaril sa ulo ng pulis na salbahe, pagkatapos yung anak ang binaril. Ganyan ang nanay. Si Mama Mary ba nakita natin sa Bible na nag-hysteric? Hindi. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayong buwan ng Santo Rosario, samahan po nating lagi ang nanay ni Jesus sa paglalakbay, sa pagdadasal ng Rosario upang gunitain ang bawat tagpo sa buhay ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating technician on duty, kay Clinton at Enteng. Siyempre sa ating mahal na production assistant, si Miss Ches Cabalera. At sa ngalan ni Tatang Larry Malyari, Brother Jose Santos, Brother June, Brother Louis Peñapel Hermosa, Brother Marlon Suelo, ako po si Brother Marco, si Evangelista, nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Susunod na po ang liwanag sa dilim.